Hi guys, ako nga po pala ulit ito, ang inyong IT hero. Ang topic po natin ngayon ay how to deal with a cyber criminals. Bali po, ito po yung follow-up ng huli nating upload tungkol sa social media phishing attack o kung papaano nga ba talaga nahack ng mga black hat hackers yung inyong mga social media accounts. Matapos po kasi nating i-upload yun, may mga mangilan-ilan po tayong followers na nag-request na kung papaano naman daw, kung sakasakali, huwag naman po sana, na hawak na ng cyber criminals yung kanilang mga social media accounts at kasalukuyan na pong ginagamit sa mga hindi magagandang bagay. Bali po, bukod sa nagpapasalamat po ako sa nag-request nito, mag-request lang po kayo ng mag-request at gagawan po natin ng video sapagkat ginawa ko po ang Black Hat Review dahil mahal na mahal ko po kayong lahat at hindi ko po maaatim na panoorin na lang habang pinagsasamantalahan kayo ng mga walang pusong Black Hat hackers na yan. Yun nga ho, bali po, yung mga tips o yung mga ituturo ko po ngayon sa inyo, bali, alternatives lang po ito o ito po yung mga pansamantala, pwede nyo pong gawin. Pero ang talagang dapat nyo pong gawin dyan, mag-report po agad sa ating mga otoridad. Parati po kayong manatiling kalmado. Kahit pa sabihin natin o aminin na natin na kahit naman sino talagang magagalit o yung iba talagang nag-hysterical pa nga dahil sa sobrang visit nila, lahat na ng bad words, lahat na ng pasumpa-sumpang words talagang sasabihin na nila dun sa cyber criminals dahil nga visit na visit sila. Pero hindi po magandang idea o hindi po makakatulong na galitin pa yung cyber criminals na may hawak ng social media accounts nyo. Kasi bakit? Ano pang sense nun? Lalo mo lang siyang binibigyan ng dahilan para gawan ka talaga ng hindi maganda. Kaya parati po kayong maging kalmado at mag-report po agad sa ating mga otoridad. Bali, ito po yung mga alternatives o pang temporary lang ba na pwede nyong gawin. Subukan nyo pong i-recover yung account nyo gamit yung mga contact number, emails na nakaset po sa Facebook account nyo as recovery. Kung wala naman po, ang gawin nyo po is ipagbigay alam nyo po agad sa inyong mga relatives o sa inyong mga kakilala. Mas unahin nyo po yung pamilya nyo at mga malalapit sa inyo kasi malamang sa malamang ay yung may mas malaking possibility na ma-scam nila kasi nga close po kayo dun sa tao. At yun nga ho, kung maaari, itag nyo po sila na nahack yung account nyo at huwag po maniniwala sa mga sasabihin sa messenger o mga i-chat sa messenger. Ganun po. Ito guys, balik na rin naman natin yung sitwasyon. Halimbawa, itong si best friend mo nag-chat sa'yo at sinasabi niya na kailangan ko ng ganitong pera, emergency kasi o kung ano mang dahilan. For example, may hinala na kayo, kumbaga una pa lang, may hinala na kayo na halimbawa na hindi ganun yung format ng chat ng best friend nyo. Bukod doon, napaka-unusual na bigla na lang siyang hihingi ng pera. Halimbawa lang, alam nyo naman kasi na hindi naman talaga niya usually na ginagawa yung ganung bagay. Then, mapapaisip kayo na baka scammer to, kaya baka nahack yung account niya tapos ginagamit para makapang-scam. Pero hindi pa rin nawawala sa isip nyo na paano kung siya nga talaga to? Paano kung mali ako ng hinala? Diba?
contact number po kayo sa kanya, tawagan niyo po siya. Then, kung wala naman po kayong load na pantawag, tawagan niyo naman po sa messenger o i-video call niyo po. Then, kung ang idadahilan naman po niya, kasi alam niyo kasi guys, magpapalusot at magpapalusot yan si cyber criminals para ma-convince kayo na magpadala ng pera sa kanya. Then, for example, ito, nagpalusot na naman siya. Hindi kita masagot sa messenger kasi wala akong data. Wala akong data pang internet, free data lang ako. So, ikaw naman, mapapaisip ka na paano nga naman kung totoo nga naman na naka-free data lang siya, di ba? Then, ang gawin mo dyan, kasi di ba nung palusot na naman, ngayon ang gawin mo dyan, mag-selfie ka nga, sabihin nyo na mag-selfie ka nga ng nakahawak sa ganitong parte ng mukha mo. Yung mga bagay na alam mong hindi talaga magagawa ng cyber criminals na kumokontrol sa account niya. Then, kung ang idadahilan niya naman is hindi, kasi kumbaga wala na siyang lusot dun eh. Kasi kahit naka-free data, makakapag-send ng photos eh. Kung wala kayong internet, kung kayo yung naka-free data, syempre nga naman, hindi nyo nga naman makikita yung photos na isi-send. Kung wala naman kayong load para makita yung isi-send yung photos, ang gawin nyo na lang, tawag na ito, magtanong kayo ng mga bagay na alam nyo yung best friend nyo lang yung makakasagot. Magtanong kayo ng mga bagay pero wag yung alam mo na napag-usapan nyo sa messenger, kasi baka mamaya ang gawin ni cyber criminals, halungkatin niya lang yun para malaman niya kung anong sagot dun sa tanong mo. At saka wag yung mga tanong na makikita niya lang din open source. Halimbawa yung anong pangalan ng nanay ko, sino tatay ko. Eh syempre, yung gagawin ni cyber criminals, isi-search niya lang yan sa FB, titingnan niya lang yan sa friend list mo, alam niya na kung ano yung sagot. Dapat yung alam mo na hindi nyo napag-usapan sa messenger at hindi niya makikita open source. Kumbaga napag-usapan nyo lang yun personally. Then kung hindi niya masagot yun, pag hindi niya nasagot yun, huwag na talaga kayong magbigay. Kasi yun, sure yun na talagang nahack nga talaga yung account niya, confirm. At cyber criminals po, yung kausap niya. Kali, yun po. Then, kung meron kayong mga, halimbawa, kaibigan niya, tapos kaibigan niyo rin, kontakin niyo na dito na sabihin na, nahack yung account ni ganito, ni kaibigan natin. Ganyan. Para makatulong po dun sa sa kaibigan niyo. Then yun guys, yun yung mga tips ko sa inyo. At syempre talaga naman na prevention is better than cure. Kaya guys, inaanyayahan ko kayo na panoorin yung mga videos natin about sa kung paano maging safe sa cyberspace. At ito parati kong pinapaalala to sa lahat ng mga mahal kong followers na wag kayong magsisend ng mga sensitive photos at videos nyo sa mga social media platform o kahit saan pa, basta wag nyong itutungtong yan sa internet. Kasi kahit ako na talagang may mataas na technical knowledge at talagang may kapasidad ako mag-secure ng mga data, hindi ko po gagawin na gumawa ng mga nudes, ng mga sensitive videos at itungtong yan sa internet. Kasi pagpalagay na nga lang natin na yung pinagsendan mo nga, nangangako daw siya na hindi niya ipapakala. Sa kanya lang daw yun. Paano kung hindi siya yung gumawa? Paano kung na-compromise yung account niya? Ipinakalat ng ibang tao. Diba? Ayun guys, kaya sabi ko sa inyo, huwag na kayong gumawa hanggat maaari, huwag na kayong gumawa ng mga nudes, mga sensitive photos. Ayun po. At
sana makatulong po sa inyo itong video natin, yung ginawa kong video para sa inyo, yung follow-up video natin para dun sa last video natin. At maraming salamat po sa inyong lahat.